Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, magsimula muna tayo sa pagdadasal. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong binigay na blessing sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, bago tayo magsimula ay pakipulot muna sa mga basura na sa iyong paligid, akalat, at itapon ito sa tamang basurahan. At magsiupo. Ngayon ay check ko muna ang iyong attendance. So, mahusay. And so, ngayong araw ay walang absent. So, bago natin talakayan ang ating panibagong aralin, unahin natin muna na ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasahang mauunawaan ang tekstong impormatibo na ipakita ang pagpapahalaga sa pagiging organisado sa pagkuha ng impormasyon o na isasaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang o proseso mula sa teksto. So, ngayong araw class, ay ang bagong aralin natin ay ang pag-uunawa sa tekstong informatibo. So, ano nga ba ang tekstong informatibo? So, ang tekstong informatibo o isang uri ng basahin ng naglalayong magbigay ng tunay na impormasyon, kaalaman o magpaliwanag ng isang hindi ito ay galing sa imagination na ito ay nakabatay sa mga katotohanan o facts upang madagdagan ang kaalaman ng mga mabasa o mga estudyante. So class, may tatlong uri tayo ng tekstong informatibo. Sa una ay ang tekstong procedural. Ito ay ang pagkakasunod-sunod. Pangalawa, ang paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Pangatlo ay pagpapaliwanag ng konsepto. Una ay ang tekstong procedural. Ito ay ang pagkakasunod-sunod. Ito ay ang nagbibigay ng mga hakbang o panuto kung paano gawin ang isang bagay. So, ito ay ang nagsasabi sa atin na paano gawin ang isang bagay. Kailangan itong sundin mula sa simula hanggang dulo. O ito ay ang mga pagkakasunod. Example, o halimbawa, paano magluto ng sinigang. So, paano buuin ang bagong bike o yung susundin yung manual na. So, example class, yung pagluluto. Recipe na pagluluto, 'di ba? Yung may sinusunod tayong mga recipe para yun ay yung parang guide natin. At yung paano pagtanim ng pichay. Yun. Ito yung mga halimbawa natin. Yung pagtimpla ng juice, yung mga ano pa nga, at madami pa nga class. So, pangalawa ay ang paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Ito ay ang naglalahad ng mga detalye tungkol sa isang kaganapan na tunay na nangyari ng isang tao o lugar. Ito ay ang mga nagkukwento ng mga bagay na talagang nagaganap na sa mga tao o isang lugar. Halimbawa, talumbuhay ng isang bayani, balita sa pahayagan o ulat patungkol sa nagaganap na piyesta sa inyong bayan o yung may bagong darating. Totoo at mahalagang malalaman. Yung buhay ni Dr. Rizal, yung
ano ang nangyari sa school program kahapon. Yun ay ang paglalahad ng totoong pangyayari. O yun ay ang kasaysayan. Yung mga detalyado tungkol sa isang kaganapan. Yung nagtatanong ka kung ano ang nangyayari kahapon to sa bahay, sino yung tao na dito kahapon sa bahay, sino yung dumating. Yun ay under sa paglalahad. As long as merong petsa, pangalan ng tao, at kung saan. So, pangatlo, ito ay ang pagpapaliwanag ng konsepto. Ito ay ang nagbibigay ng definisyon o paliwanag tungkol sa isang partikular na paksa upang mas maunawaan ang kalikasan nito. So, ito ay ang sinasagot nito ang mga misteryo o yung mystery sa mundo o yung ito ay pinapaliwanag dito kung bakit ganoon ang isang bagay. So, halimbawa, class, artikulo tungkol sa kung bakit umuulan, paano gumagana yung kuryente o impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng hayop o yung bakit maalat ang dagat, ano pa class, paano nabubuo yung kuryente o paano gumagana yung kuryente, yung mga bahagi ng isang bulaklak. Yun, under yun sa mga pagpapaliwanag ng isang konsepto, yung may impormasyon. So, ano nga ulit yung tatlo? Meron tayong tekstong prosedural o yung pagkakasunod-sunod. Pangalawa, paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Pangatlo, pagpapaliwanag ng konsepto. Okay, mahusay mga bata. So ngayon, may gagawin tayong activity. Pasensya na class, mayroon pa pala. So, para mas maunawaan nyo at para mas maintindihan nyo ang ating tatlong uri ng teksto. Ito ay una ay prosedural. Ito ay ang halimbawa ng pamagat ay paano gumagawa ng virtues. Ito ano ang nilalaman nito. So ito ay pinapakikita ang mga hakbang. Una ay ihanda ang prutas. Susunod, hiwain ito. Pagkatapos, ihalo sa tubig at asukal. Pangalawa, informatibo. Ang bulkang Mayon. Yun, nagbibigay ng impormasyon. Ito ay matatagpuan sa Albay. May perfect, yun ay yung makikita nyo na perfect cone na hugis. Pangatlo ay ang instructional. Paano maghugas ng kamay o yung nagtuturo ng tamang pagkakasunod-sunod upang panatiling malinis ang katawan o yung kamay. Okay, so proceed na tayo sa ating panibagong activity o yung aktibidad. So, ngayon class ay hahatiin ko kayo ng itong dalawang grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng kopya ng tekstong informatibo at isang manilang paper. So, basahin ang teksto at hanapin ang mga hakbang o proseso na nakasulat dito. So, sa iyong Manila paper, isulat ang mga hakbang sa Manila paper gamit ang isang flowchart o diagram. Siguraduhin na ang iyong diagram ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod ng hakbang mula simula hanggang sa wakas. Okay. Naintindihan ba, class? Okay, mahusay. So, magsimula na kayo. Tapos na ba kayo? Okay, magaling. So, maaari niyong i-presenta yan sa board. Okay, magaling class. Yung ginagawa nyo ay tama lahat. So, ngayon ay maaari kayong kumuha ng isang 1/4 na isang pirasong papel.
1/4 na pirasong papel at isulat ang tamang sagot. So, ilagay nyo muna yung pangalan nyo at number at mga numero 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na ba, class? Okay, galing. So, paso nyo sa harapan ang papel at kukolektahin ko. At i-check ako na lang mag-check niyan sa bahay at pagkabukas ay iuwi ko yung papel niyo. So, ngayon, ay isulat ito sa kwaderno, ay yung takdang aralin. Gumawa ng isang larawan o drawing ng isang gawain sa bahay at isulat ang 2 to 3 hakbang o yung sentence nito. Maliwanag ba, class? Mahusay. So, yun lang po ang ating tinalakay ngayong araw at makikita pa tayo bukas. Salamat po, class, at goodbye.